everyone! Welcome back to my channel. Yung loan app na topic natin today ay, well, nakikita ko pa rin yung ads niya sa Google Play Store at papahiram daw siya ng 50,000 pesos at mukhang madali siyang applyan. Pag kinlik mo yung ad na yon ay mapupunta sa Google Play Store kung saan mo siya mata-download. Dami pa yung sinasabi, mukha siyang promising, 50,000 daw, fast and easy, but bago nyo i-download guys, mas mabuti pa, panoorin nyo na lang yung video na to because kahit na yung loan app na to, the company behind it is andun po sa SEC, that doesn't mean na okay siya. So, keep watching. Welcome back to my channel, is Ate Red here, yung original na utang queen. Check natin yung iba't ibang mga loan apps guys, para kayo may tamang expectation. Pagkatapos yung panoorin yung video ko, which I hope natapos nyo ha, saka kayo mag-decide kung okay to o hindi. So this video is not sponsored, it's based on my personal experience. So kung hindi pa kayo subscribe na kayo guys, because marami kayong matututunan mga practical knowledge sa mga videos ko. And word of advice, dapat alam nyo to na si cash ni Juan ay hindi po associated, wala po siyang kinalaman, walang kinalaman si One Hand, yung legit na One Hand, wala po siyang kinalaman dito kay Cash ni Juan. Ewan ko tong kay Cash ni Juan, under po siya kay Snap Cash Lending, rehistrado, pero ewan ko na lang guys, magugulat kayo sa i-reveal ko sa inyo. 7 months ago, nasilip ko na to guys. At yung nakakaloka kasi hindi mo pa nga nakikita yung breakdown ng fees, parang auto-submit siya. At ang daming mga negative comments nito dun sa Google Play Store. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala sa mga sinasabi ng mga nag-review dun sa kanya, panoorin nyo yung video na to, papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Kaya yun guys, download ko siya again. Well, take note guys na meron siyang option na i-remove yung account mo. Tapos may pa warm reminder. Bakit? May code reminder. May code reminder ba? Anyway, so sabi niya sa warm reminder niya, after applying for cancellation, you will no longer be able to log in using this account and the mobile number to register again. Please confirm whether you want to do it again. Nung na-try ko siya guys, stick till the end para maintindihan ko kung bakit mas opt ko na ipa-delete na lang yung account. At nyo naman hihintay na mapunta pa kayo doon. Kung eto na yung walkthrough natin, guys, para mas aware kayo kung anong nangyayari kapag dinownload nyo yung loan app na to. Tapos yung kanyang mga whatever windows dyan. At may pa-repayment coupon pa siya. Pero hindi na ako naniniwala sa mga ganyan. Ilang beses ko na nakikita yung mga ganito. So, doon 50,000 pesos daw. At i-click mo yung apply now kung gusto mo magpatuloy. Pero huwag nyo munang gawin yan. So, meron pa siyang pa-loan calculator daw na say for example, 17,100. Kunyari lang yan. Iba pa rin kasi yung final assessment nito So, 17,000 daw, repayment is 147 days, maximum daw is 210. Pero, ayos na lang, ewan ko na lang talaga. So, i-click mo pa yung sign up kasi kung bago ka, and then, ayun, magbibigay ka po ng active mobile number, and then magka-create ka ng 6-digit password. Yung kaloka dito, guys, kasi pagkatapos mo maglagay ng OTP, at magsi-6-digit password ka, kahit na 11111 lang yung nilagay mo, tatanggapin. I don't feel secure sa mga ganyan, guys. And also, take note, bago ka makapagpatuloy, kailangan mo i-check dyan, which means nag-agree ka sa Loan Service and Privacy Agreement niya. So, huwag nyo kaagad i-check yan. I-click nyo muna yung link, basahin, kasi doon nyo makikita kung ano-ano yung mga kailangan nyo sa cellphone nyo. And nakalagay pa, kaloka siya. Ano ba to? Mali-mali. Sabi niya, if you fail to fulfill the repayment obligation after the deadline, Cash ni Juan or the cooperative institution will disclose your personal information to the public, including but not limited to the lender. Weird. If it is what it is, na nakakatakot. Kaya guys, dapat pinag-iisipan bago mag-apply sa mga ganitong mga klaseng loan app. Anyways, to continue, also sisilipin niya kung ano yung meron sa cellphone nyo. Guys, think twice, think thrice kung kayo magpapatuloy. Anyways, so hihingi po siya ng location, personal information, kasama na guys. Just like before, kasama na yung Facebook. Yung link ng Facebook nyo. Ako, auto-pass ako sa mga ganyang klaseng loan app. Ba't naman hihingin pa niya yung Facebook kung halos pati bitukan ng cellphone mo ay sisilipin niya na. Optional pa yung phone number tsaka Viber ha. Tapos, other than that, mga number of children, marital status, education background, blah, blah, blah. So, kahit na sabihin mo unemployed ka, hingin niya pa rin yung other details. Hingi po siya ng address. Ayan. And 5 po yung contact reference na hihingin niya. Sa dami ng contact reference na hihingin niya,
I don't think it's still necessary na humingi pa siya ng Facebook link. Kaloka siya. And then, hihingi po siya ng ID. So, mga IDs na hihingi niya sa'yo is UMID, SSS, GSIS, CIN, passport, driver's license, voter's ID, PhilSys. Payag ba kayo nun? O, ayan. Guys, like I said ha, dati, 7 months ago, hindi mo pa nga nakikita yung breakdown ng fees, kaagad niya nang sinasubmit. At ang dami yung sinasabing mga negative yung mga nakapag-try na nito dun sa Google Play Store. Kayo nang bahala magbasa dyan and share kung anong pagkakaintindi nyo to. Sayang legit pa naman siya, pero dapat magbago siya guys ha. Kasi hindi yata tama yung ibang ginagawa niya. Pagkatapos ko ibigay yung mga information na yun, pagkatapos kong picturean yung ID ko, hindi siya ng other information na optional daw. Pag-click ko ng submit, ayun, may one reminder na naman siya. And then, in 24 hours daw, yung evaluation. Hindi naman inabot ng 24 hours at nalaman ko, guys, na reject ako. Yung nakakatakot lang dito kasi hindi mo pa nga nakikita yung breakdown ng fees, parang sinasubmit na yung loan mo. So, parang surprise kung magkano yung ma-approve sa'yo. So, ayun, humihingi pa siya ng 5 stars para accelerated daw yung review. Ba't ka naman mabibigay ng stars, diba? Kung hindi mo pa alam kung approve ka or reject. Para sa akin, questionable yung ibang aspects ng loan app na to at hindi ako sang-ayon dito. Nabigay din ako ng 5 stars, sinabi ko ka-lurky. Para lang akala ko kasi bibilis. Pero inabot pa rin ng ilang oras, saka ko nalaman na hindi pala ako approved. I-check nyo. Tingnan nyo yung mga sinasabi ng mga tao dun sa Google Play Store. Meron nga siyang 4.8 stars because feeling ko, tulad sa akin, naglagay ng 5 stars at hindi na in-update kahit na hindi na approve. Yung iba naman is, sasabi, after filling up all the information and attaching all documents, they will reject you. Same kami. Unlike other apps where you will see credit limit and will help you decide to pursue the loan or not, ito hindi. Nanggugulat siya guys. Baka masindak ka, baka mawindang ka lang. 1K lang daw, pero yung sinend sa kanya kalahati lang. Para sa akin, X yung mga ganitong klaseng loan app. So, sana naman ay tinapos nyo yung video, guys, para hindi na kayo umabot sa part kung saan magpapadelete tayo. Kasi hindi natin alam kung questionable nga yung other things about this loan app, such as humihingi ng Facebook link, nagsasubmit kahit na hindi pa pinapakita yung breakdown ng fees mo, magtitiwala pa ba tayo na talagang dinidelete niya yung information natin? So, guys, dapat pinag-iisipan ng mabuti kung tayo maglo-loan sa mga loan apps na download po sa Google Play Store or sa iOS or na-a-applyan online. Kahit na rehistrado, hindi po lahat ay okay para sa atin. Para sa akin, X po to, si Cash ni Juan. X siya, 7 months ago, X pa rin siya hanggang ngayon. Pero ginawan ko siya ng video kasi akala ko nagbago siya, guys, kasi may pa-ads pa siya. Ba't nandito pa to, diba? So, ewan ko sa inyo, para sa akin, X to. Let me know what you think and I hope hindi nyo pa siya na-download. Yung para sa akin ay dapat nag-iingat lang po talaga tayo. Kasi in the end of the day, decision nyo naman yan eh. Pero yung importante is, pinag-iisipan natin yung mga ganito. So, I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog.